like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito. Maraming salamat po. Narating ni Henry ang lawa, naganap na nagyelo, at inobserbahan ang mga isda sa loob, iniisip na maayos ang tubig dahil may mga isdang nakatira doon. Tinapakan niya ang yelo, ngunit hindi ito nabasag o nagkaroon ng lamat. At nagtaka siya kung ang magic ba ng ice spirit ang nagpapanatili rito na matatag. Nag-ipon siya ng apoy sa kanyang kamay, bumubuo ng isang malaking apoy gamit ang isang firestone at nag-apply ng haste spell upang pabilisin ito. Inihagis niya ang bato sa yelo, winuwasak ang isang bahagi nito. Pagbaba muli sa yelo, sinuri niya ang tubig sa pamamagitan ng paglubog ng kanyang kamay, ngunit bigla siyang may naramdaman at nagtaka kung ano ang nangyayari sa kanyang braso. Natanto niya na naimbak niya ang egg ng alyaragan sa kanyang kaliwang bisig at ang water spirit egg ay nagre-react sa lake spirit na ito, na nagpapahiwatig ng isang koneksyon. Sa gabi, ang bandit leader na tumakas ay tumatakbo pa rin patungo kay Selra. Dala ang kanyang naputol na braso, iniisip na kailangang babalaan si Sir Salura tungkol dito. Nang makita ang base ng Imperial Army ng mas malinaw, nagpasya siyang pagbayarin si Henry sa kahihiyang dinanas niya. Sinabi ni Henry na sisisid siya at gumamit na siya ng waterproofing at breathing magic. Pagkatapos ay sumisid siya sa tubig. Habang bumababa, nagtaka siya kung mas malalim ba ang lawa kaysa sa inakala niya. Gamit ang lightning magic, lumapag siya sa sahig ng lawa. Ang organ egg sa loob ng kanyang braso ay nagsimulang magliwanag habang sinisipsip ang tubig. Nag-alala siya na sa ganitong bilis, ang mana na naipon sa kanyang katawan ay masisipsip din at naisip na kailangan niyang ilabas ang egg mula sa kanyang bisig. Biglang isang malaking liwanag ang sumabog nang lumabas ang egg sa kanyang braso. Nagtaka siya kung ano ito at natintong ito nga ang spirit of water. Patuloy itong lumalaki habang sinisipsip ang tubig. Ang egg ay patuloy na sumisipsip ng tubig at nagsimulang mag-crack. Isang dragon ang lumabas mula rito. Napansin niya na kakaiba ang kilos nito, parang isang aso, at nagtaka kung ano ang sinusubukan nitong hanapin. Napansin niya pagkatapos ang isang bagay sa bibig nito at natintong ito ang essence of Mother Nature, na nalilikha lamang sa purong kalikasan. Ipinagpalagay niya na ito ang essence of ice, kaya naman laging nagyelo ang lawa. Kinain ng dragon ang essence of ice at nag-evolve dahil dito. Hinawakan niya ito at sinabing ang pangalan nito mula ngayon ay All, at dapat niyang suriin ang mga attributes nito. Matapos suriin, nagtaka siya kung tila ba naimpluwensyahan ito ng Venom Heart na ininom niya. Napansin niya na ang poison power nito ay mas malakas kaysa sa isang spirit of poison at nararamdaman niya ang lakas ng apat na attribute sa loob ng All Dragon, Water, Ice, Poison, at pambihirang healing power din. Sinabi niya na dapat silang magsumikap ng magkasama. Nang maglaon, pareho silang lumabas sa tubig at natanto ni Henry na mainit ang tubig. Naisip niya na ang buong lawa ay isa palang hot spring, at dahil balak niyang gamitin ang loang ito bilang inuming tubig, dapat siyang makahanap ng bago. Samantala, sa mansion, masayang pinag-uusapan ng mga tao ni Henry na napakalawak nito, hindi mahalumigmig, at napakainit na parang nasa ilalim ng sikat ng araw. Naupo si Hageler at sinabing sa wakas ay tapos na siyang mag-ayos ng mga kargamento, at kung hindi dahil kay Henry, naging kapareho rin sana siya nila. Sinabi niya na mangangako siya ng katapatan dito. Lumitaw si Henry sa likuran niya at sinabing itatandaan niya iyon. Nagtanong si Hageler kung kailan siya bumalik, sinasabing hindi man lang niya narinig na bumukas ang pinto. Sumagot si Henry na walang dahilan para gumamit ng pinto kapag isa kang wizard. Mukhang nabagabag si Hageler nang makita si All, at nagtanong kung ano ito. Sumagot si Henry na ito ay si Allen, isang top-class water spirit. Ngunit dahil ito ay isa pa ring hatchling, mahina pa ito. Samantala, narating ng bandit leader si Selra na nagsabing nabigo ito. Humingi ng paumanhin si Harem at sinabing papasanin niya ang buong responsibilidad sa pagkabigo ng misyon. Galit siyang sinabihan ni Salmora na itigil iyon at magpaliwanag. Ipinaliwanag ni Harem ang lahat. Nagtanong si Salura kung paano, kahit na hindi makaramdam ng takot si Harem,
Nagawa siyang labanan ni Henry ng walang gaanong hirap at nagtaka kung paano nagawa iyon ng isang lalaking walang aura. Sinabi niya na kakaunti ang impormasyon tungkol kay Henry at naging masama ang takbo ng mga bagay para kay Monk, kaya kailangan nilang iligpit ito. Tinawag ni Henry ang lahat sa labas. Nagtipon silang lahat at mukhang gulat, nagtatanong kung ano ito. Ipinaliwanag niya na habang sinisiyasat ang lawa, natuklasan niya na ang karamihan sa lupain ng Selger ay bulkaniko at salamat sa nilalang na ito, nakahanap siya ng daluyan ng tubig at ginawang ganito ang lawa. Sinabi niya na ang tubig ay malinaw at malinis, kaya maaari nila itong gamitin bilang inuming tubig. Hinawakan nila ang tubig at sinabi ng isang matanda na talagang mainit ito at hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa inuming tubig o pampainit. Sinabi ni Henry na mula ngayon ay magtatatag siya ng sarili niyang kumpanya upang alagaan ang lahat. Nagpasalamat sila sa kanya, sinasabing maaari na silang mamuhay ng maayos bilang tao at nagpasalamat ng tapat. Naisip ni Henry na ang natitira na lang ay ang ibigay ang mga lalaking iyon kay Count Eisen. Pumunta pagkatapos si Henry sa checkpoint at sinabi ni Bond na dahil nandoon si Henry, dapat siya na mismo ang magbigay sa kanila kay Count Eisen. Nagtanong si Henry kung iyon ba ay sa halip na si Bond. Sumagot si Bond na sa tingin niya ay mas magiging madali ang proseso sa ganoong paraan. Naisip ni Henry na hindi masamang makita si Count Eisen ng maaga dahil kukunin din niya ang ulo nito balang araw, kaya sumang-ayon siyang tumulong. Sinabi ni Bond na natutuwa siyang tinanggap ito ni Henry at idinagdag na babayaran din niya ang Million Mercenary Group. Tumanggi si Henry at sinabing hindi na kailangan ngunit nakiusap kay Bond na gawan siya ng 2 pabor sa halip. Sinabi ni Bond na gagawin niya ang anumang hilingin ni Henry. Sinabi ni Henry na una, gusto niyang magtabi ng 1 pabor para sa susunod kapag kailangan na niya ang lakas ni Bond at gusto niyang tulungan siya ni Bond sa oras na iyon. Tumawa si Bond at sumang-ayon. Sinabi pagkatapos ni Henry na pangalawa, anuman ang makita ni Bond kapag binisita nito ang Exile Village ay dapat panatilihing lihim. Napaatras si Bond at nagtanong tungkol sa Exile Village. Sinabi ni Henry na kilala niya ang mga tao doon at tinutulungan sila sa pagkain, damit, at tirahan. Sinabi ni Bond na naiintindihan niya at walang salitang lalabas tungkol sa anumang makikita nila roon. Inabutan ni Bond si Henry ng isang scroll at sinabing ito ay isang prisoner transfer document na maaaring ituring na isang letter of recommendation. Kinuha ito ni Henry at nagpasalamat. Sinabihan niya pagkatapos si Hageler na isiksik ang lahat ng mga magnanakaw at manloloko sa iisang carriage dahil aalis na sila agad. Naisip ni Henry ang tungkol kay Eisen Snowman, isang lalaki mula sa tradisyonal na military family na naglabas ng mga bihasang combatant sa loob ng maraming henerasyon. Kumpara sa kapangyarihang hawak nito, itinuturing siyang hanggal ni Henry at naalala kung paano siya palaging ikinukumpara sa 2 nakaraang counts na ngayon ay marquis na. Napagmuni-muni ni Henry na sa huli, kahit na malaki ang naiambag ni Eisen noong panahon ng digmaan, hindi siya nakatanggap ng ranggong marquis. Umaasa siyang kasing hanggal pa rin si Eisen gaya ng dati. Sa Snowman Palace, dumating sila at nagtanong ang guard tungkol sa kanilang pagkakakilanlan. Ipinakita ni Henry ang kanyang credentials at biglang binuksan ng guard ang daan, sinasabihan silang pumasok. Binanggit ni Henry sa sarili na ang mga aso ay kawangis ng kanilang mga amo, ang mga guards na ito ay hindi man lang sumasaludo. Sa pasukan ng bahay ni Count Eisen, mukhang kinakabahan si Hageler at sinabihan siya ni Henry na huwag kabahan. Sinuri ng guard ang pagkakakilanlan ni Henry at nagkomento sa kakaibang kombinasyon ng mga ranggo at tungkulin, nagtatanong kung anong klaseng hybrid siya, isang baron, isang mercenary, o isang officer. Sa frustration, sinabihan siya ni Henry na bantayan ang kanyang pananalita. Sinasabing dahil lamang binabantayan niya ang gate ng Count, hindi ibig sabihin yun ay Count na rin siya. Itinutok ng guard ang kanyang spear kay Henry na tumugon sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang sword at pagwasak sa spear at sa armor ng guard sa isang atake lamang. Napaupo sa takot ang guard at naihi sa kanyang pantalon. Binanggit ni Henry sa sarili kung gaano kaawa-awa na hayaan ang isang lalaking tulad nito na magbantay. Sinulyapan niya ang ibang mga guard sa likuran na nakatayo sa frustration, at sabay-sabay silang sumugod sa kanya, sumisigaw na hulihin siya.
Tiniyak ni Henry sa sarili na hindi niya sila papatayin at sadyang pinutol lamang ang kanilang mga armor. Pinagtataga niya sila at pinatumba, habang ang dalawang lalaking may dalang mga kahon ay nagtaka kung ano ang nakita nila. Nagtanong ang isa kung ito ba ang S-class mercenary na narinig nila. Masayang nilinaw ni Hageler na ang kanilang Million Mercenary Group ay ranggong B lamang at iminungkahing bumisita sila kung mayroon silang anumang hiling. Biglang isang spear ang lumipad lampas kay Hageler at tumama malapit kay Henry. Isang lalaking nakatayo sa bubong ang nag-anunsyo na siya si Vatican, ang security chief, at hiniling na malaman kung sino si Henry. Nagtanong si Henry kung si Vatican ba ang may pananagutan. Lumapit si Vatican at nagtanong kung ano naman kung siya nga. Itinaas ni Henry ang kanyang kamay at sinabing pumarito siya upang makipagkita sa Count. Humilig si Vatican sa kanya at sinabing ang Count ay hindi basta-bastang nakikipagkita sa isang lalaking tulad niya. Inilabas ni Henry ang recommendation letter at sinabing mayroon siyang liham na may selyo ng Imperial Army. Pagkakita sa liham, nagulat si Vatican. Mapang-uyam na sinabi ni Henry sa kanya na tingnan itong mabuti. Napaatras si Vatican, tumalikod ng bastos, at sumang-ayon. Binanggit ni Henry na iyon ang inaasahan mula sa isang taong may pananagutan na mabilis makaintindi. Pinangunahan sila pagkatapos ni Vatican patungo sa Count. Habang naglalakad, pinagmasdan ni Henry ang magandang paligid at naisip na mahilig pa rin si Eisen na magpasikat, noon man o ngayon. Narating nila ang tirahan at sinabihan sila ni Vatican na maghintay sa labas. Nagbulong si Hageler na bagaman malaki ang kastilyo, tila maliit ang mansion para sa isang great house. Nag-isip sandali si Henry at sinabing malamang ay isa lamang itong drawing room. Nagtanong si Hageler kung ang buong gusali ba ang tinutukoy niya. Ipinakita ni Henry ang kanyang braso kay Hageler at sinabing kung hinahanap niya si Oregon, nag-iipon ito ng lakas doon. Lumingon si Henry sa isang human-tong carriage. Lumabas si Eisen kasama ang kanyang subordinate at sinabing para sa isang mercenary youth, masyadong mayabang si Henry dahil lamang mayroon siyang liham na may selyo ng Imperial Army. Naisip ni Henry na dumating na si Count Eisen at hindi ito kasing intimidating ni Van. Sumagot siya na kung nalaman lang niyang mahalaga ang mga sundalo kay Eisen, sana ay sinubukan niyang makiusap, ngunit masyado silang agresibo kaya wala siyang pwedeng gawin kundi gumamit ng puwersa. Pinagalitan ng subordinate ni Eisen si Henry, ngunit pinatigil ito ni Eisen ng isang mahinang palo sa likod at nagsimulang tumawa. Naisip ni Henry na si Eisen ay isang taong nagpapahalaga sa lakas at itinuturing na katapangan ang kawalan ng galang. Sinabi ni Eisen na matagal-tagal na rin nung huli siyang nakatagpo ng taong gusto niya at iminungkahing pag-usapan ang mga detalye sa loob. Pumasok sila sa loob at nagtsaa. Napansin ni Henry ang teacup at naisip na inuubos pa rin ni Eisen ang buwis sa mamahaling tsaa nang hindi naman marunong mag-appreciate nito. Nagpasya siyang pasayahin ito at sinabing mayroon ng refined palate si Eisen gaya ng sabi-sabi, at hindi niya inaasahang makakatikim ng ganoong pambihirang tsaa doon. Tumawa si Eisen at sinabing alam niya mula sa unang pagkikita nila na si Henry ay isang taong katulad niya. Humigop si Henry ng tsaa at sinabing ang dahilan ng kanyang pagpunta ay upang mag-alay ng isang magandang espada at ang recommendation letter ay para sa espadang iyon. Habang binabasa ito, sinabi ni Eisen na ibig sabihin nito ay ang Viper Knights ay tinalo ni Henry ng mag-isa. Kinumpirma ito ni Henry. Sinabi ni Eisen na may katuturan ito base sa lakas ng loob ni Henry na tumitig sa kanyang mga mata. Sumagot si Henry na masyadong mabait si Eisen. Nagtanong si Eisen kung bakit hindi na lang nag-report si Bond sa Imperial Palace at sa halip ay pumunta sa kanya. Naisip ni Henry na ang pagsisinungaling ng hindi maayos ay maaaring bumalik sa kanya. Sinabi niya na alam ng lahat sa imperyo na si Count Eisen ay walang magandang relasyon kay Mark Aubert na nagmamay-ari ng Viper Knights, at alam din niyang may masamang relasyon si Bond sa mga pinuno ng tatlong great houses. Nang makitang nag-iisip si Eisen, idinagdag ni Henry na ito ang dahilan kung bakit niya ito iminungkahi muna, sinasabing ang kaaway kahapon ay maaaring maging kakampi ngayon, at natutunan niya sa Fort Caliber na walang permanenteng kaaway. Masayang sinabi ni Eisen na si Henry ay nagsasabi ng mga matatalinong salita at siya ay kawili-wili at karapat-dapat pakinggan.
Ibinulong ni Henry na nakuha na niya ang loob ni Eisen. Tumawa si Eisen at tinanong ang kanyang pangalan. Ipinakilala ni Henry ang sarili bilang si Henry Morris. Pagkarinig nito, nag-activate ang killing intent ni Eisen at siya ay nagulat at namutla.